everyone, I'm Joshua and for today's video, isasagutin naman natin ang katanungan patungkol sa kung paano nga ba mag-modify ng standardized test. Pinili ko ang topic na ito dahil madalas nating naririnig ang translation, item rewriting, at cultural adaptation. Pero hindi natin alam kung paano nga ba ito ginagawa na step by step. At bilang estudyante ng psychology, mahalaga na alam natin ito dahil sa test modification na i-ensure ang validity, reliability, at culturally appropriate ang ginagamit nating assessment. At para mas maintindihan natin mabuti, andito ang flow ng proseso kung paano ang test modification. Nakikita natin dito unang-una ang needs assessment, translation kung kailangan, cultural adaptation, item analysis and rewriting, pilot testing, validation and reliability testing, and finalization. Unahin na natin ang translation. Kapag foreign ng test, kailangan muna natin i-translate. Halimbawa, English to Filipino. Pero hindi lang siya basta translation. Kaya meron din tayong kasunod na cultural adaptation dahil sa psychology, mahalaga ito. Dahil behavior, values, and yung understanding sa concept ay pwedeng mag-vary by culture. Example, I feel blue most days. Sa Pilipino kasi, hindi naman pwedeng sabihin yung blue as your emotion. Kaya kapag na-modified siya, ganito ang gagawin natin. Madalas akong nakakaramdam ng lungkot. Ang next step is ang item rewriting. Ginagawa naman ito kapag an items is hindi culturally relevant or confusing sa local population. For example, before, I can run 1 mile without stopping. And after nang ma-modify is, kaya kong tumakbo ng tuloy-tuloy ng 1.6 kilometers. Bakit minodify? Dahil mas understandable ang metric system dito. And also, mas naging understandable ito sa Filipino context. And also, after nun, meron tayong pilot testing. Sa pilot testing is, after ma-rewrite ng item is, ipapasagot ito sa small sample na mayroong 30 to 50 participants at same demographic as intended participant or population. Ang goal ng pilot testing is, matest kung may problem ba sa difficulty, reliability, and sa clarity. At dito naman pumapasok ang psychology dahil after ng pilot testing is we need to check properties like validity, reliability, at norms. Sa validity is kine-check natin kung does the test measure what it intends to measure. Kung sinusukat ba nito ang dapat niyang sukatin. Sa reliability naman is how consistent the score. Kung consistent nga ba ang score. Sa norms naman, kung ang test ba ay nakabase sa Filipino population, we need to check these properties because psychology ensures that modification is not just translation. It's a evidence-based and scientifically tested. And to sum everything up, ang pag-modify ng standardized test ay isang mahaba at mahalagang proseso. Hindi lang basta translate at tapos na, kundi dumadaan ito sa mga proseso tulad ng cultural adaptation, item rewriting, pilot testing, and psychometric evaluation para ma-ensure ang validity, reliability, at compete ba ito sa context. Sana ay mas naunawaan nyo kung paano ang proseso ng pag-modify ng standardized test. At doon lamang nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat.